Bless us abundantly, O Lord God, in wisdom and understanding, Father God. Before anything else, we want to ask forgiveness, O Father God. Forgive us for all the wrongdoings we've done, O Lord God. Shortcomings, O Father God. Hallelujah. And by your mercy and by your grace, O Lord God, pour out your Holy Spirit upon us, O Father God. And the first prayer of Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, we cast out all kinds of devils, doubts, and unbelief. Right now, in the mighty name of the Lord Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. I just want to give the highest praise, glory, and honor to our dearest honorable, to our dearest Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, our Savior. And I just also want to give double honor to my dearest honorable Pastor, Wilde Estrada Almeida, dearest Papa, the end-time prophet of our loving God. We always cherish the blessed memories of our beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, dearest Mama. And I also want to greet my beloved wife, Ma, and all my kids, Ray and Matt, and all my beloved children in the Philippines, our brothers and sisters in the Philippines and in America, and all our beloved brethren. I also want to greet my beloved co-preachers, beloved co-workers here, our beloved visitor, beloved Brother Dave. Hallelujah, glory to God. Brother Wester, praise the Lord. Western, oh, thank you so much. And I just want also to greet all my beloved co-workers na naririto, mga co-preachers na naririto, and sa ating mga mahal na mga kapatiran, faithful brethren na talagang ginagamit mightily ng ating pinakamamahal na Panginoon. I cannot mention every names, but God knows every heart that who is so willing in giving glory to His name. Amen. Hallelujah. We're so blessed to be here in Perth. The first time we've been blessed is the time we visited Sydney. That's our first time here in Australia, and God is really, really so good. Amen, amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal, I just want to share something. What is the difference of us as believer? And what is the greatest plan of our dearest Jesus to our life? And what are the things that we should do till the end in meeting our dearest Jesus face to face? Here we learn that believers are set apart from this world in order to belong completely to our loving God. Hiniwalay tayo ng mahal na Panginoon sa mundong ito. Itinangi tayo ng mahal na Panginoon sa mundong ito. According to Deuteronomy 14:2, for thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto Himself above all nations that are upon the earth. So, sabi sa lahat pala ng iyong sasalitain o gagawin, dapat gawin mo to sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, giving thanks to God and the Father by Him. Pag sinabi mong giving thanks to our loving God, continually, it's continuous process. Every day of our life, daily, we have to thank our loving God for everything that we have in our life. Giving recognition, respect, and giving ourselves under our loving God authority. Sabi nga, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. It is our Almighty God who is over and above us, who will guide us. Sabi dito sa 2 Timothy 3:1, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. That's why sabi ng mahal na Panginoon, remain unto the presence and manifestation of our loving God. Huwag tayong ihiwalay, kaya hiniwalay tayo ng mahal na Panginoon para malapit sa Kanya. Dahil alam ng mahal na Panginoon kung anong sasapitin at anong dadaanan ng bawat Kristiyano. Kaya nga sabi nga rito, dadapwat alamin natin ito. Bear it in us. Na last days are coming and it is so dangerous. Mapanganib ang darating ng mga panahon. Kaya nga sinasabi sa Efeso 5:15 hanggang 16, Ephesians 5:15-16, mag-ingat nga kayo lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang,
kundi gaya ng marurunong, nang iyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So, ang panganib at ang kasamaan, delikado at talagang wala nang ginagawang mabuti. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. We can just imagine, government laws are changing in favor of not God's will, but man's way. They commit themselves to give pleasure to men, not to glorify God. Holiness is just but a topic, but not a thing to consider priority. Holiness, without peace and holiness, we cannot see God. That's why ang buhay natin ay pilit na inaagaw ng kaaway. Kaya nga sabi dito, after everything na tayo hiniwalay ng mahal na Panginoon, set apart from this world, aakala natin sometimes tayo ay nandun na sa kalagayan na tama. Pero sa nangusap ang mahal na Panginoon, sabi sa Matthew 7:21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Bakit sinabi ito ng mahal na Panginoon na hindi porke tinatawag mo kung Panginoon, Panginoon, ay papasok ka sa kaharian ng Diyos? Dahil ito'y naganap na sa mga unang kabanata ng mga Kristiyano. During the time of the Israelites, ganito rin sila noon. Sabi nga, Israel would keep calling on and claiming to serve Him, ang mahal na Panginoon. But their procession, yung kanilang pagpapahayag, would do them no good. Yung kanilang pagpapahayag ay hiwalay kasi their worship of God was corrupted. May katiwalian. But their worldly and sinful life, sabi nga noon, their worship of God was corrupted by their worldly and sinful life. Ang kanila palang paglilingkod sa mahal na Panginoon is not pure. It is just like a conditional. When I feel happy, I know God. When I feel sorrow, I don't know God. If my life is a failure, I don't know God. But if God give me richness and wealth, then I know God. That is how they serve. Ng mga Israelita ng araw, they were praising God while at the same time rejecting the righteous way. Oh, praise the Lord dito sa gawain. Pero paglabas, compromising spirit. You do what the people do outside, the word the people do. Pero sabi na, mahal, tinanggal na kita dyan. Inilayo na kita dyan. That's because ganyan kitang kamahal. Ikaw ay peculiar. Kaiba kang tao sa kanila. Hindi ka nararapat nandyan. Yan ang mahal na Panginoon. Kaya nga, dumating tayo sa ating pag-aaral. We put a title dito sa ating pag-aaral. Ang nakalagay dito sa ating topic, be careful, be wise. Amen? Ang sabi kasi, sa 1 Peter 5:8. Ang sabi dito sa English, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walk about seeking who may devour. Ang sabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leong na umaatungal, na gumagala at humahanap ng masisila. Alam niyo, ang leon, ang the character of a lion is he's looking for someone who's weak, that he can attack anytime and capture it. That's why, ang ating pinakamamahal na Panginoon, give us a pastor to teach us, to give us knowledge, understanding to the Word of God. Ang sabi nga sa Jeremiah, ang sabi, I give you pastor according to my heart that will feed you with knowledge and understanding. Alam niyo mga minamahal, the pastor from God's heart, it's not man-made. It is a process of pleading to our loving God, pleading and proving that you really love someone or love dearest Jesus, our loving Father. And that's why the time comes now when our dearest Heavenly Father saw our beloved evangelist, how we really steadfast in worshiping and doing what God's will.
and reading and still knowing every day of his life to know who God is. And there is Jesus sees, this man really wants my heart. That's why our dearest Jesus, our God, says, according to my heart, I give you pastor to feed you with knowledge and understanding. That's why the Jesus Miracle Crusade International Ministry is so blessed. Because we have a man of God who really loves God and do God's will. We have proven it for so many times. And according to John 10:10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Nakita niyo mga minamahal, nasa atin na ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Every testimony kanina will stand for itself na we are blessed among blessed. Healing, prosperity, security, everything. Mention it. God will provide it according to His will. And because of that, ayaw na ayaw ng kaaway ng mahal na Panginoon. The devil doesn't want us to be blessed and to achieve the blessing of our loving God. Because every time na we are blessed, we give glory to our loving God. And that's the thing that He doesn't want. Ang gusto ng kaaway ng mahal na Panginoon, mapalayo tayo. Kaya nga, ang sinasabi natin, tayo bilang pinili ng mahal na Panginoon, we have to work out for our own salvation. Kasi tayo ang punteriya ng kaaway ng mahal na Panginoon. Tayo ang hinahanap ng kaaway ng mahal. Kaya nga, kinonsider tayong mga magiging victim ng isang leon na umaatungal, naghahanap ng bibikta. Mahal na Panginoon ng kanyang creation. Doon niya lang nilalang ang mga si Adan at si Eva. Kasi alam na mahal na Panginoon, ito pangangailangan ng tao. Hindi lang sa mga bagay na to. Ang binigay ng mahal na Panginoon, kalayaan, tayo yung mamili. Hindi rin natin iniisip na sabi nga gano'n, dumating ang pagkakataon na tayo ay magkaroon ng problema na ni si Adan at si Eva mawala sa presensya ng mahal na Panginoon. Wala silang alam na kasalanan. Pero because ang nangyari sa kanila, they're caught unaware. Hindi nila niyakap maigi ang pangako ng mahal na Panginoon. Maraming provision na binigay ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, you can eat every fruit of this garden except to the tree. Pero doon pa lang, sinabi ng kaaway ng mahal na Panginoon, pinasinungalingan na yun. That's not true. Hindi po pwede. You will not die. You will just have knowledge the moment you eat that fruit. Ang hindi lang alam ng kaaway ng mahal na Panginoon, ang akala niya, pumapantay na siya sa kaisipan ng mahal na Panginoon. Die, or you die, you lost your life. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang kamatayan, perishing from the presence and manifestation ng mahal na Panginoon. Sabi nga, nawala ang presensya ng mahal na Panginoon kay Adan at Eva. That is one way of dying. Tayo, bilang Kristiyano, alam natin ang presensya ng mahal na Panginoon ang bibigay kalakasan sa atin. The moment na maging manlamig tayo, we feel lukewarm. We feel lukewarm in our lives. Parang walang Diyos. Parang nawala ng manifestation ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Nakakalungkot. Para bang hindi na natin alam kung anong first move na gagawin natin sa ating buhay. Para tayong lahat madali tayong mainis, madali tayong mamroblema. We always fall anxiety. Palagi natin nararamdaman yun. Kung ikaw ay nanglulupaypay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, at katapos-tapusan, sasabihin ng mahal na Panginoon, ang ganito, matapos na kayo ay matapos tayo ay magpabaya sa ating pagsunod sa mahal na Panginoon, anong sabi ng mahal na Panginoon? Kung tayo ay hihiwalay o sasabihin natin, manglupaypay tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Itong pinakamasakit na sasabihin ng mahal na Panginoon sa atin, sa Matthew 7:23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Kung kayo'y magkagayon, pinapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo, kayong gumagawa ng antampalasanan.
Parang sabi nga, it's like a wise man na pinatayo tayo sa ibabaw ng bato. Sabi ng mahal na Panginoon, bakit hinahantulad ang mga matatapat sa mahal na Panginoon bilang matatag na Kristiyano? Bakit hinahantulad tayo sa isang matalinong tao? Kasi if you have to bear in mind or you have to think, in construction of a place or a house, you need a foundation. Foundation is very vital because it holds the house. It holds the house in any kind of disaster, in any kind of trouble. That's why our dearest Jesus told us to build your house upon the rock. Ang tanong ko, mga minamahal, are we talking about literally a house? Bahay ba talaga ang sinasabi ng mahal na Panginoon? Is it a house is it our loving God is so concerned about the house that you have to build? Put it on top of a rock? Or something else? It might be our loving God is talking about our lives. Ang buhay natin ang pinag-uusapan dito. It is not literally the house or the building. It is the building is our life, ourself. And the proper foundation for a life is the Word of God. Kasi kung gumagawa tayo ng bahay, I'm not an architect, but I know some of you knows as a profession of an architect and engineer. They make so many plans. The architect designs, the engineer, the structural, electrical, plumbing, they put together their understanding in building one good place. Pero mahal pa yun ng ganyan din. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hanapin mo ang salita ko. Nandiyan na magpapatatag sa'yo. Nandiyan na magiging kapamaraanan mo. Kaya nga sabi ka, kaya tayo narito, kaya kami natutuwa na kami kahit papaano nakakarating sa inyong mga lugar. Kasi ito po ang aming tanging kapamaraanan lamang. Kapamaraanan na palagi ipaalala sa bawat isa sa atin. Na ang tinuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, huwag natin pabayaan. Our dearest honorable pastor, masyado silang naging steadfast. No ifs, no buts. Kahit na ito'y will cost the family, hindi nila i-compromise. Black is black, white is white. If it is good, it's good. If it's bad, it's bad. Ang mahal na pastor hindi nakikipag-compromise. Kahit sabihin mong mawawala ka sa mahal na Panginoon at sabi mo, mahal na pastor, pag hindi mo ako sunod, hindi ako dadalo. Kung ang sinasabi mo naman sa ating kagalang-galang na mahal pastor is para ibaba niya ang kanyang oras ng pagpupuri para hindi ka dumalo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi nating kagalang-galang na mahal pastor, pinantas na ako ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga sabi nga, we have to have always a communication. We have to have always in our life. The communication is very, very vital nga yung communication. Kailangan natin may pakikipag-usap sa mahal na Panginoon daily. Kaya nga pati sa ating pagbabasa sa Biblia, yung Biblia hindi lang dito sa atin binabasa, pati sa ating tahanan. Kasi every day of our lives, pag unang apak mo pa lang sa iyong paggising, pag tayo mo pa lang sa iyong paggising, alamin mo na anong plano ng mahal na Panginoon sa akin. Kahit if you have the greatest plan in your life, ibig sabihin na natin, meron kang best transaction. You have the biggest transaction of your life. The first thing you have to do is go to their client, talk to them, and finish the contract. That will not manifest because that's your way. But if you pick God's way and kneel, pray, and Lord God, lead me. Show me the way. Teach me, put words into my mouth, encouragement to the people that I have to speak with. Palaging ganun ang ginagawa natin. Palagi tayong submissive. Ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, kahit tanongin mo, Dearest Papa, meron ba tayong krusada bukas o sa susunod na buwan? Ang palaging sinasabi ng ating kagalang-galang ng mahal na pastor, meron. Walang ganun. Ang sinasabi, kung kalooban ng mahal na Panginoon. Kung ito'y kalooban ng mahal na Panginoon, magaganap yan. Kaya ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, every day of our life, ni sa pagkain, pakakain ba tayo? Kain na po tayo. Ay, kakain na po tayo mamaya. Meron tayong ganyan. Kung kalooban ng mahal na Panginoon, kakain tayo. Kung hindi kalooban ng mahal na Panginoon, mag-fasting tayo.
So, ang ating kagalang tayong pambayad ng transportasyon. Alam niyo, yung kapatirang na yun, maraming taon ang dumaan. Pero nandiyan pa rin siya. Alam niyo, pag tumatayo siya, every now na nagpapatotoo siya, ang unang bungad niya, mga minamahal, huwag niyo akong gayahin. Yun ang unang bungad niya. Bakit huwag niyo akong gagayahin? Dahil pinagdudahan ko ang tao ng Diyos. Every time na may sinasabi siyang pagpapala, sabi ko hindi. Every time na sinasabing merong paglago, ang sinasabi ko hindi. Pero sa ngayon, lahat ng sinabi ng propeta ng Diyos, naganap na. Kaya nga tayo, naririto na, 48 outstations sa lahat, sa loob, outside the Philippines. Hindi po madaling magkaroon to. Hindi kayang gawin ng tao to. Pero ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ang nagmamanifest sa atin. Kaya nga sabi nga ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, patuloy lang kayo magpuri, makipagkaisa, magkaroon kayo ng fellowship. Ang mahal na Panginoon ang tatawag ng mga kapatirang mga kasama niyo. Bakit nagkaroon ng mga sinasabing mga student visa? Ito mga student visa to, yung mga kapatiran natin sa Pilipinas, pagdating dito, marunong palang tumugtog, marunong palang umawit, marunong pala sa mga ibang klase natin pangangailangan sa gawain. And then, there's the blessed visitors. They're here because God calls them. It's not us who calls you. It is Heavenly Father who called you. According to God, you didn't choose me, but I chosen you. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa inyo. Kaya sabi nga, ano ba itong tinatawag na fundasyon? Ano ba itong batong pinag-uusapan? Alam niyo itong batong ito was being described during the time na kinausap ng mahal na Panginoon si Pedro. Pedro, sino ba sa akala mo ako? Ako ba si Juan Bautista? Si Elijah? Ang sabi ni Pedro, hindi po, mahal na Panginoon. Ikaw po ang anak ng buhay na Diyos. Alam niyo, sabi ng mahal na Panginoon, Peter, Simon, hindi ikaw ang naglahad niyan. Hindi tao naglahad niyan, kundi ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagsabi niyan. Kaya upon this rock, diyan sa diniklara mo, your confession of being me, the Son of the living God, according to your confession, upon this rock, I will build my church. Sana doon na lang nahinto, no? Upon this rock, I'll build my church. Pero hindi doon nakita. May dinagdag pang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. And even the gates of hell will never prevail against it. Ibig sabihin, kung dito pa lang na sinasabi natin na pag tayo gumawa ng matibay na bahay, pag sinabi mong yung bahay na gagawin mo ay para sa parang titirhan mo lang, darating ang panahon, babaksak din yung bahay na yan. Pero ang sinasabi dito, kikilalanin natin ang makapangyarihan sa lahat. We are called to be sons and daughters of our loving God. Mga minamahal, wag natin sayangin to. Palagi natin isipin, pag tayo magkakamali, hindi ako pwede magkamali. Ang sabi ng mahal na Panginoon, upon this rock, I will build my church. Ako yun. Ako yung sinasabi ng mahal na Panginoon na iglesia. Iglesia na magsasabing may mabuti tayong Diyos. May mapagmahal tayong Diyos. Meron Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan and give us a chance to be called sons and daughters. Hindi tayo basta-basta tinawag lang. Meron tayong tungkulin. Kaya sinasabi nga natin, upon this rock, I will build my church. Kasi itong ginagawa ng isang pantas, matalinong tao na hindi pwedeng nakawin ng kahit sino. Dadaan sa pagsubok, yes. Anong pagsubok ang di kakaya natin? Sabi nga, in everything, give thanks. Sabi nga, nagpapasalamat tayo mga minamahal. Nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon sa ating kaligayahan. Nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon sa ating kahirapan. Sa ating mga pagsubok, pinapasalamatan natin sa mahal na Panginoon. Ang tanong, bakit pinasasalamatan pati yun? Dahil dito pa lang, in everything give thanks. Mahirap man, masakit, mapagpala, ang sabi ng mahal na Panginoon, kasama mo ako. Hindi kita iiwanan. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, in everything give thanks. Pasalamatan mo na ikaw ay nahihirapan kasi ako ay nasa iyo. Pasalamatan mo, mahal na Panginoon, ikaw pinagpapala kasi ako ay nasa iyo. Pero wag nating isipin, iniwanan tayo ng mahal na Panginoon. Kasi God will go nowhere.
Walang pupuntahan ng mahal na Panginoon. God is everywhere. Kasi ang mahal na Panginoon, tayong lahat, this universe, this Milky Way, everything that nakikita ng mata ng tao, even yung sa galaxy, lahat yan, nasa loob ng mabigay namin sa inyo ang aming nasa sa puso na tinuturo natin mga magulang sa mahal na Panginoon. Paalalahanan ng mga kapatiran. Paalala na mayroon Diyos na makapangyarihan. Huwag silang mawawala sa presensya ng mahal na Panginoon. Hanapin nila ang pinakamamahal na Panginoon dahil ito lang ang tanging daan para tayo magkaroon ng buong-buong kapayapaan. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa kanyang kadakilaan. Ang pinakamamahal na Panginoon Jesus ang naging dahilan kung bakit tayo nagkakasama. It's only our dearest Jesus. The only reason why are we here together. Together in worshiping, praising, and acknowledging the mercy, goodness of our loving God. We might not encounter this on other times, but we're so blessed that we hear the word of God, a promise from our loving God. Tomorrow is another day, and maybe tomorrow will be too late. Only God knows what's best for His creation. Tayo ay nagpapasalamat na ang ating pinakamamahal na Panginoon ang gumawa ng talagang kapamaraanan. Kapamaraanan para abutin ang bawat isa na kanyang nilalang. We're not worthy to be sons and daughters of our loving God. But because of His mercy, sa kanyang faithfulness, sa kanyang kapagmamahal, hinahanap tayo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dumating ako, not for the saints, but I come for the sinners. Tinatawag kayo ng mahal na Panginoon kung meron kayong mga problema, kung meron man kayong kaudalamhita, if you feel worries in your life, if you feel weak, there's Jesus who's so faithful. Kantahan po na, awitan natin ang mahal na Panginoon. Si Jesus ang dahilan. Amen. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalan sa piling mo, Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. Anong man ang ibig mong ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwanan. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay Our dearest Jesus is the only reason why we're praising Him, why we have life. Dearest Jesus is the only reason. He gives His life for me, for you, for each and every one of us. For us to be saved, to be with Him. Hallelujah. Oh, Lord God. Kung ako naman ay mawawala
Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Na ito. Kaya sabi, mahal ng Panginoon, ikaw ang dahilan ng aking buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit kita pinupuri, mahal ng Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Totoong nagmamahal. Totoo ang iyong pangako, mahal ng Panginoon. Hindi mo ako iniiwan, mahal ng Panginoon. Sa aking karamdaman, binigyan mo ako ng kagalingan. Sa aking mga problema, nilutas mo to. Sa aming magulong buhay, inayos mo. Sa aking mga hanap buhay, binigyan mo ako ng maayos. Pinukuntangin mo ako, mahal ng Panginoon, sa lahat. Dahil sa iyo, mahal ng Panginoon. Tulad sa... Oh my... Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord God, hallelujah. We always give you praise, worship, thanksgiving because you are loving God, oh Lord God. No one can give us this love. It's only you, Lord God. It's only you, Lord God. Ikaw lang. Wala magbibigay ng ganitong pag-ibig kundi ikaw, mahal ng Panginoon. Wala rin magbibigay ng understanding that I deserve. It's only from you, oh Lord God. Hallelujah. Si Jesus ang dahilan ng ating pagsisikap. Amen. Hallelujah. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng ating pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Mga minamahal, sa pangsamantala nating pagsasama rito, baon-baon namin ang inyong mga testimonyo. Baon-baon namin ang inyong pagpapasalamat sa mahal ng Panginoon. Lahat ito ay makakarating sa ating minamahal kagalang-galang na mahal ng pastor. Our dearest honorable pastor always cried every time he hears that each and every brethren is being blessed because of their steadfast loving of our loving God. Patuloy kayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Beloved Dave, beloved Will, keep serving God. It's not us to give promise, but our loving God will give you His blessing, understanding, protection, and to top it all, He will give us eternal life. Beloved natin yan. God bless you po, and so thankful so given a chance na makasama kayo sa panahong ito. And I feel, sa akin po, nararamdaman ko pag-ibig ng mga Kristyano tulad niyo. Hindi ko sinasabing for what reason, pero alam ko, yung nagpakita sa amin ng kagandahang loob, kapatid namin sa mahal na Panginoon. Kasama namin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Please pray for us, and we do pray for you also. Let's pray for one another. That nang tayo ng mahal na Panginoon na matibay, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. He is only the reason why we're glorifying God, because He loves us so much. God bless you po, mga minamahal.